Tinis ko to, sinubo ko sa bibig ko. Yun nga, sinabi ko sa inyo, sinubo ko sa bibig ko. Wala. Class ko madumi. So kalilinis ko lang yan, puro putik. So di ko na nakuha sa video. Kita nyo naman, nilinis ko yan ng diesel. Kaya may mga tira-tira pa nga. Ayan o. Ayan mga paps, may dumating dito, tinulak, smash. So ang problema nito, ayaw umandar. So chinik ko yung kurente sa spark plug mismong kwako. So wala talaga. Wala siya. Yung gagawin natin dyan, pabaklasin ko yung clearings na yun doon. Tapos dito kasi naka-automatic susi na siya. So may napansin ako sa ilalim dito dugtong na walang balot. Buksan natin dito, tapos doon check yung CDI, ignition coil papuntang spark plug. So dito update tayo dito. Dito hinihintay ang pyesa nito. After 3 days pa bago dumating. Ang problema nito ay water cooler pump. Tapos check yung oil passage niyan, ayaw gumana. Kaya tatagalan to dito. Ayan, yun ang gagawin natin dito mga paps sa smash na to. Okay, let's go. Ayan mga paps, nabaklas na natin ano, bago ang carb. Ang problema, ito walang kuryente. Tama, pag pinadyakan mo, walang nag-i-spark. Wala. Tapos dinirik na natin yung ano niyan, susian. So ang gagawin natin, try tayo magpalit nito ng ibang ignition coil. Okay. Ayan mga paps, so napalitan na natin, ayaw pa rin gumana. So chinik ko yung itong wire na to. So wala siyang power kahit konti. Sinubo ko na sa bibig, pinaandar ko. Walang kuryente. So next natin it's CDI. Pag nagpalit tayo ng CDI, wala pa rin, stator na sunod. Kasi itong mga paps walang battery oh. Ayan. Yung wiring okay, mukhang okay naman kasi wala namang kalat-kalat na wiring. CDI tayo next. Ayan mga paps, ito na yung update nung Smash 110 na umandar ano. So tinis ko yung itong wire na to. Ito ay galing pulser sa stator papuntang CDI. So yan yung timing signal. So dapat ay nagbibigay ng kuryente yan pag dumaan yan dito sa part na to. Ito. Pero ang kuryente na ipaputol-putol, yun na magbibigay ng panimulang kuryente sa spark plug. Papalakasin ni CDI, papalakasin din ignition coil para mag-spark sa spark plug. Ngayon kanina tinis ko to, sinubo ko sa bibig ko. Yun nga, sinabi ko sa inyo, sinubo ko sa bibig ko. Wala man lang kakarampot. Ngayon nangyari pagbaklas ko madumi. So kalilinis ko lang yan, puro putik. So di ko na nakuha sa video. Kita nyo naman, nilinis ko yan ng diesel. Kaya may mga tira-tira pa nga. Ayan o. Yan, andito na yan. Ayan, meron pa nga oh. Yan, may putik pa. So anong nangyari doon sa putik, napuno yung pulser. Yung terminal ng pulser plus sa kabila. So parang nangyari grounded. Kasi yung putik dito sa isang terminal na to papunta ron, so napuno dyan. So grounded na siya. Gumagana siya, pero dahil grounded, wala na lumalabas dito sa part na yun, sa wire na yun. Ngayon, tinisting ko na, nakabit ko na nga, binaklas ko yan, nilinis ko yung pulser na yan, yan pulser. Ngayon, sinubok ko sa bibig ko yung wire dito, tapos pinalo-palo ko to ng yung contact point sa timing dito sa bill. Dinikit-dikitan ko ng flat screw, so may kuryente na siya. Ngayon, ikakabit na natin. So, testing tayo kung gagana. Kasi may kuryente, kanina wala eh. Sobrang putik mga paps. Nilinis natin yan. Ngayon, malinis na. Nilagyan ko lang ng gasket maker yung part na naputol. Yan, nalinisan. Malinis naman yan. Hindi walang leak yan. Yung kabila, naiwan doon. So, nilinisan ko rin yan. Kailangan kasi yan. Kasi pag may kumalang na dumi dyan,
Maglilik ang langis. Yan. Tanggalin natin yung mga ano. Okay. Kabit tayo para matesting na. Let's go. Ayan mga paps, yo. Kumandar na. So, pinay ko supplyin muna nito. So, try natin tatanggalin. So, maandar na siya. Yan. Kabit ulit natin. Testing. Yan, umandar na. Ayan, ang gagawin natin, so may power siya. So, try natin tanggalin yung positive dito. Ayun. So, meaning, charging ang isa pang problema. Kasi pag sinuplayan natin, okay naman stator niya, may power naman. So, ang ano naman natin i-check itong rectifier regulator na naman. Kasi charging eh. Oh. Pag may power siya, saka siya gagana. Ayan. Dahil itong motor na to po wala pong battery. Umaasa sa stator. Ngayon, hindi na raw po umaandar pagdala dito. Ayaw na. Ngayon, ang gagawin natin, titistirin natin aring kapapatayin ta muna. Yan. Habang umaandar, titistirin natin to kung gumagana yung charging o hindi. Okay. Tingnan natin. Ayan mga paps, may isa pang problema. Ito ang problema, nakita ko na. Ang putol. Putol pala yung connection. Ayun. Mismong positive supply. Kanina yung umandar, so dahil pulser, puno ng putik, walang current. Pero nung na-repair natin, okay na. May isang problema, pag walang supply ng power, kaya gumana. So, ang kailangan natin i-check is rectifier regulator. Ito. Ngayon, nung pagbaklas ko, makita ko yung socket, tanggal ang kulay red. Ito yung problema niya. Ito kasi yung supply. Ito yung papuntang CDI, papuntang mga ilaw. Ito naman yung galing stator may iba. Ayan. Ayusin natin, kabit natin mga paps. Let's go. Ayan mga paps, okay na. Ayan. So bukod dito, putol pala yung supply. Ayan. Kinabit natin yung putol. Tapos pulser. Yun ang din problema nito. Ayan. Tinulak dito, hindi umaandar. Ngayon okay na mga paps. Goods na. Try ulit natin. Walang susi kasi. Yung susi, nandun sa may-ari. Ayan. Tanda rin natin. Ngayon, wala na siyang sinuplayan ko kasi kanina para gumana. Na nalaman ko na power ang problema, isa pang problema. Ngayon, tinanggal ko na. So, stuck na siya ulit dati. Try natin. Ayan. Goods na. Ito pa ganito mga paps. Pikaw-pikaw. Walang battery kasi. Wala siyang battery. Ang sisirain yan, rectifier sa stator. Pag ganyan, walang battery. Yan o. Pero may ilaw. Pikaw-pikaw. Yan, goods na mga paps. Smash 110. Ayan mga paps, okay na. Smash 110, tinulat dito, hindi na dumagal. Ngayon, goods na. Yan, thank you mga paps. Ayan mga paps, okay na. Try tayo ulit. Ayan. Ayan. Sniper 135. Problema nito ay ano, sususunin yung oil pass, full passing. Hindi gumagana yung langis. Tapos to, balik.
Okay na.